Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Ang Hardin ni Lolo Faro. Orihinal na kwento ni na Sam Van Driet, Matthew Khalil at Nina Luis. Isinalin sa Filipino at muling isinalaysay ng inyong lingkod. Makinig na mabuti. Sa gitna ng siyudad na napaliligiran ng mga bahay at gusali, matatagpuan ang hardin ni Lolo Faro. Binibisita ni Amir ang kaniyang lolo isang beses sa isang linggo. Gustong-gusto niya roon ang mga dahon, ang mga bulaklak, at ang mga puno. Tumutulong si Amir sa pagdidilig ng mga halaman. Maghapon silang nasa hardin. Gumagawa sila ng compost. Kapag sila'y tapos na, manginginain sila ng prutas. Isang araw, hindi kinain ni Lolo Faruk ang kaniyang peras. Bakit po, Lolo? Tanong ni Amir. Wala nang sigla ang aking hardin, tugon ni Lolo Faruk. Bakit po, Lolo? Tanong ni Amir. Pagmasdan mo ng mabuti, sabi ng lolo. Kinakain ng mga insekto ang mga halaman. Kailangan natin ng mga marikita, sabi ni Lolo Faruk. Ang mga ito ay insektong kumakain ng mga pesteng kulisap. Kung walang mga marikita, mamamatay ang hardin. Dadalhan ko po kayo ng mga marikita, sabi ni Amir. Sa loob ng isang linggo, naghanap, nanguha at nangolekta si Amir ng mga marikita. Nakakuha siya ng isang marikita sa football field. Nakakuha siya ng 2 marikita sa may tindahan. Nakakuha siya ng 3 marikita sa parke. At nakakuha pa siya ng 4 na marikita sa likod ng telebisyon. Pagdalaw ni Amir kay Lolo Faruk, ipinakita niya ang kaniyang garapon na may 10 marikita. Ang galing-galing mo, Amir! Ang galing-galing naman ng apo ko! Nangiyak-ngiyak na sabi ng kaniyang lolo. Tuwang-tuwa si Lolo Faruk. Gutom na gutom naman ang mga marikita. Kinain ng mga marikita ang mga pesteng insekto at ang hardin ay muling sumigla at gumanda. Simula noon, alam na ng hardin ni Lolo Faruk kung ano ang dapat gawin. Lumago ito ng lumago ng lumago.